Alas 6:36 na, alas 5:36 na po ng hapon. Puntahan naman natin ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang kanilang tagapagsalita, si Sir Eric Apolonio. Magandang hapon po, Sir Eric. Magandang hapon po, sir. Ayan. Ito po, may panibago po yata kayong reiteration ng inyong babala dun sa mga nagdadala ng mga power banks. Bakit po kaya? Ano po ba ang naging dahilan nito, Sir Eric? Tama po kasi unang may mga general rules na sinusunod sa atin pero we have to adapt with the times sa nangyayari kamukha ng General 28 yung Airbusan dyan sa Korea na patungong Hong Kong plano because of suspected nga itong tinatawag na thermal runway nung sinasabing power bank. At last February 24, ganun din po yung isang Batik Air flight na sa Malaysia, sa Johor Bahru, at Bangkok, ganun din po na diversion flight because umuusok nga. Ano kaya ang dahilan ng mga ito? May tuturing ba ito mga power bank, Sir Eric? O initially ganun ang nakikita? Well, actually, isolated case naman to dahil migpit naman ang ating mga patakaran dyan, especially yung airlines. Kahit mapapansin nyo, pag bumiyahe kayo, whether domestic or international, talagang pinagbabawal doon sa mga check-in luggages, yung power bank, yung ating mga computer. Dahil pag nilagay ho nyo yan sa bag, tapos nabato-bato lang doon sa cargo, minsan nababali, nababasag, magsi-short circuit. Yun na naging cause ng fire. Lahat po ng mga may baterya, di ba, Sir Eric? Pati yung mga vape o yung mga extra cellphone, mga ganon, di ba? Bawal Tama lahat. Tama po, sir. Dahil unang-una, highly flammable yung mga yung lithium battery, especially yung lithium battery. Napakadelikado po niyan eh. Kahit po yung vape, sa ibang bansa, bawal na magpasok niyan eh. Dahil nga delikado dahil yung baterya hindi naman talagang reliable. Ayan. Sana nakikinig ang ating talagang isa puso ng mga biyahero itong paalala ng CAAP. Last point dito sa paalalang ito, Sir Eric. Magkano po ba talaga ang kakaharaping multa ng mga kababayan natin kapag hindi sila sumunod sa simpleng panuntunan na ito? May ginagawa ho kaming coordination sa mga airlines at nagka-craft kami ng isang rules na ang airlines ang magmamandate ng airlines dahil unang-una pag bumili kayong ticket nakalagay ron yung mga restrictions at you abide by it. So kung magkano man yung penalty, you have to face the consequences kasi minsan pag wala naman tayong penalty ganyan, inaantay pa natin may mangyari aksidente bago tayo mag-iingat eh. Oo nga eh, no? Anyway, ayan. Sir Eric, may iba lang ng konti. Nakita nyo na ba yung nawawalang jet fighter daw? Tama po, nakita na ho at kanina, doon identified na yung area. But ito ho kasi pag military aircraft, hindi ho under CAAP eh. Sa Philippine Air Force po yan. Ang hawak lang ho ng CAAP is all commercial and general aviation aircraft. Pero base po sa monitoring nyo ng CAAP, Sir Eric, nakita na ito at saan daw? Dito sa Bukidnon may identify na ho yung area kaya lang hindi po pwedeng sabihin kasi medyo sensitive yan at saka medyo isa po Sir Eric, no? May mga nagtatanong lang. Ako rin ako curious din ako Bakit tila yata nagkakasunod-sunod ang pagsadsad ng mga training plane, mga chopper natin ngayon dito sa Pilipinas sa iba't ibang mga lugar? Bulacan, Luzon Region 2 area, mga ganon. O nagkakataon lang po ito, Sir Eric? Well, isolated. Unang-una, sir, for this year, January, isa lang yan. Tapos itong February, isa rin. But military flight po yung February at saka itong ngayon nung March, military rin. Kaya hindi pa rin natin alam kung anong naging rason. Pero sa air travel po is considered still the safest kasi para mamatay ka sa air crash 1.4 million to 1. 1.4 million to 1 ang ratio? Yes. Para kung mamatay ka. Yun ang ratio. Samantalang sa kalsada 705 to 1. Pero that includes yung mga training planes and all the air assets kumbaga. Well, we're talking of commercial, Siyempre, training, delikado yan, sir, Hindi naman yan katulad ng commercial na may sinusunod na patakaran,
kasi pinag-aaralan yung eroplano. So, look out ng operators po yun sa kanilang responsibility po yun eh. In all these instances, bagamat isolated ito, Sir Eric, mayroon ho bang namumuo sa inyong mga pag-aanalisa kung kaninong kasalanan ng mga ito? Well, unang-una ho, ang pasahero kasi pinapayagan man silang po magdala ng power bank pagpasok sa loob ng eroplano. Unfortunately, may mga kasamahan tayo na hindi naman ilalagay yung power bank doon sa tabi lang nila, kundi pinapasok doon sa dalang lagis at inlalagay sa overhead bin, ano? Ang problema, pag nagsiksikan yon, minsan, pag na-compress, doon pumapasok yung tinatawag na thermal runaway, no? Dahil naiinit po yung pag nasiksik, doon nagsisimula. Kaya ito nga sa Bangkok, hinahirapan silang hanapin yung pala nandun sa dulo. Yan. Okay. Sir Eric, isa pa po, no? Medyo maiba lang ng konti. Nananatili hubang vibrant ang air education, air training sa Pilipinas, even though with the private air training institutions? Ay tama po, dahil regulated po ng CAAP yan eh. So hindi kayo mabibigyan ng certificate kung hindi kayo nag-comply doon sa ICAO rules. Yun ho sa dinami-dami ng mga nag-graduate ho natin, o sapat ba ang opportunity para sa kanila? Well, may sinasabi nga tayo na the future is in the skies, ano? Dahil napakalaki oportunidad pag ikaw ay nakatapos ng aviation course, not necessarily being a pilot, kahit yung mga air traffic controller, yung mga aircraft maintenance, malalaki ang bayad dyan at sigurado pinag-aagawan ka worldwide. At yung employability niyan, hindi lang local, kundi abroad lalo na, no? Marami po, dahil una-una sa kahit sa CAAP, kaya nagbago kami ng patakaran dahil dati ho, tinetrain, pag na-certified, umaalis. At pumupunta sa sa Dubai, 250,000 ho ang bayad ng air traffic controller doon plus housing allowance. Dito wala pang 100,000. Siyempre, magkakaroon talaga ng migration yung mga professional air traffic controller natin. So sa ngayon ho, ang ginawa namin, nagte-train kami for 1 year, libre ho yun, may scholar. Pero may competitive exam, yung the best of the best lang talaga tinitrain at may commitment sila sa amin, hindi basta sila pagka-graduate aalis na. Ilang taon? May lock-in ho yan depende ho kasi doon sa course na kinuha nyo Oo, kasi tama. Mabuti po yan kasi gobyerno ang sasagot dapat na dito naman nila gawin ang kanilang kasanayan, di ba? Ang kanilang expertise, kumbaga. Tama po yun, dahil give and take lang. Binigyan ka namin pagkakataon, magserbisyo ka naman sa bayan. Hindi yung pagkatapos mo, iwanan mo na kami. Anyway, naku, maraming salamat Sir Eric kasi naging interesante lang sa akin dahil baka pwede pa ako maging piloto Anyway. Wala naman whole limit, 65 po ang maximum limit ng being a pilot Ayun. Thank you. Sir Eric, ingat po. Maraming salamat. Magandang hapon. Good afternoon. Si Eric Apolonio po.